morning mga kamamaw. Yan. Siyempre daddy's on duty na naman. Mag-grocery tayo at bibili tayo ng pambulalo. Siyempre inalagaan natin ang misis natin at alam mo naman galing sa panganak. So kailangan natin ng mapakain natin siya ng mga masusustansya at mga masasabaw. Yan. Nagaan na rin tayo sa pet value. Bibili tayo ng dog food ng mga alaga natin. So far ngayon na medyo makulimlim at parang uulan mga kamamaw. Sobrang tahimik at mapayapa ang ating kapaligiran ngayon. Siyempre mamaya magpapagupit na si kamamaw at nako, napakahaba na ng buhok ko. Nakita niyo naman mga kamamaw yun, nagpa-check up na rin ako. Tignan mo yung mukha ni kamamaw ngayon. First time nangyari sa akin mga kamamaw, nagkaroon akong parang allergy sa mukha. Yan. First time yun na parang ayun, allergy din matanggal eh. Tumawag na, nagpa-schedule na kami sa doktor. Papacheck up natin baka may maibigay na karampatang gamot para dito. Yung kati-kati niyan sa mukha ko mga kamamaw, parang ano siya? Hindi siya normal na kati na ano, yung parang hindi man siya totally makati. Pero mga kamamaw, parang siyang gumagapang. Ayun, marami siya oh. Ito, ayan. Dito sa may mata ko meron, tsaka dito yung sa gilid. Ayun yan sa pisngi oh. Hindi siya normal mga kamamaw, kailangan ng agapan. Pati nga sa leg ko nagkakaroon na ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kaya dapat maasikaso na ng maaga. Maasikaso siya ng maaga kasi baka mamaya kung hindi ko siya papansinin dumami. At iniisip ko baka mamaya kung gumagapang nga tumaawa pa yung baby natin. Ayan. So ngayon bibili tayo ng mga pambulalo. Tsaka bibili ko rin sila ng yung bone marrow nila, yung para nalilibang sila, lalo si Chopper. Si Chopper ay napakataas ng energy. So hindi ko sila masyado mailabas ngayon at ako'y kulang talaga sa tulog mga kamamaw. Sabi ko sa kanila pag medyo malaki-laki na si Jacob, talaman summertime, doon ko babawin na ilalabas ko sila. Ilang araw ko din nagamit ng sasakyan at nandito nga lang tayo sa bahay, nakapokus tayo sa mga alaga natin tsaka sa mga gawain nating bahay. Ngayon mag-grocery tayo para kahit paano sa susunod na ilang araw is may laman ng ating rep. So hindi man tayo lumabas, may makakain tayo sa loob ng bahay. Yan. Kamusta naman pala kayo mga kamamaw? Nandito na uli ang inyong lingkod. Papasalamat din ako. Lagi ako nagpapasalamat. Paulit-ulit kong sinasabi maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay nyo. Yan, 2,000 plus na ang ating view hours. Yan, nakakatawa, malapit na. Tsaga-tsaga lang at para saan pang ating pagtsatsaga mapupuntahan din. Tsaga-tsaga lang, huwag tayo, maghintay lang tayo ng tamang panahon. Makukompleto natin ang view hours natin. And then about pala dun sa tagito, yung sa requirements natin dun sa paternity natin is hinihintay na lang natin yung request na ROE. Itatawag ko sa Service Canada next week kung na-receive na nila yung ROE pala. Excuse, sinend na pala nila. So ang ginagawa namin ng HR, i-follow up ko sa Monday kung na-receive na nila yung ROE nila. So okay na, nakaset up na lahat. Naihabol pa nila mga kamamaw siguro. Naihabol pa nila yung papel natin mga kamamaw. Naihabol pa. Kaya maraming salamat kay J. Merit, yung supervisor natin na siya yung nag-asikaso talaga na saludo ako sa supervisor natin na hindi tayo pinapabayaan talagang pag lumapit tayo kay JR, kay Kuya Lauro, ayan, pag lumapit tayo talagang nasikaso nila tayo. Kaya maraming salamat po. Kaya masasabi mo isang co-op sa pinakamagandang mapapagtrabahuhan talagang yung when it comes sa benefits, sa lahat-lahat, saka sa the way na pagtitreatment nila sa mga
empleyado nila. Okay yan. Maraming salamat pagdating sa ganyan. Although na misguided tayo nung nakaraan, pero at least sa susunod, kung sakaling swerte no si Kamamaw at sabi nga ni Mrs. ay umihirit pa nga ng isa, hindi pa nga malaki si Jacob. Sabi ko, magpagaling ka muna. Pag magaling ka na, tsaka mo isipin niya na yan. At least ngayon, pag nagkaroon ulit tayo panibagong baby, alam na natin yung way of processing ng papel. Alam na natin na kailangan 1 month advance na sasabihin natin sa HR para hindi sila na-atrasado. At syempre, hindi ko rin masasabi yung darating na kung may panggastos pa tayo. Pero although naman talaga 100% sure, makukuha mo naman lahat yun. Ang kakataon lang is hindi mo sure kung sakali bang sa susunod na cut-off may makukuha ka. Hindi lang mahirap kasi kailangan mo rin ng panggastos. So ayun mga kamama, magdadrive muna ako. See you later. Yun pala mga kamama, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na katulad niya kasi kadalasan may mga nagtatanong dito na Jerwin, paano ba mag-apply dyan? Yung bang kumbaga tinatanong, kinukuha nila yung kung ano yung nangyari sa akin, ganito, kung ano ba yung mga alam ko about dito ngayon, kung ano mga hiring ba. Yun yung mga risky na natin, pag-usapan natin dun yung mga risking bagay na pwedeng mapag-desisyonan nyo na medyo mahihirapan kayo. Like for example mga kamama, pag pumunta kayo dito sa Canada ng tourist visa lang ang nyo, diba kadalasan hindi naman sa yung kadalasan ng mga nagpupunta ng tourist visa, pagdating din na dito sila naghahanap ng trabaho, diba? Yan mga kamama, naputo lang konti kasi may sound sa loob makaka-copyright tayo. Yun na nga yung pinag-usapan natin na punta sila ng tourist dito tapos maghahanap ng trabaho. Hindi naman din ganun. Sinasabi ko lang ito realidad mga kamama para alam nyo yung mararanasan nyo pagdating nyo dito. Kumbaga hindi naman din ganun kadali na pag nag-tourist kayo makakahanap agad kayo ng trabaho. Mas maganda talaga kung pupunta kayo dito, lalo na may mga kamag-anak naman kayo. Ang pinakamagandang suggestion ko lang mga kamama is bago kayo mag-apply ng tourist visa papunta dito, para at least yung gastos nyo ba hindi naman kayo masasabi nyong sulit ba. Although marami pa rin naman talaga gumagawa ng gano'n, pero ang sa akin lang, ang payo ko lang is kung mag-tourist visa kayo dito, ang gawin nyo is habang nandun pa kayo sa Pilipinas o nasa lugar man kayo, habang hinihintay nyo nga yung tourist yung visa nyo papunta dito, mas maganda sana may nakakausap na kayo o yung kung may kamag-anak kayo dito na may mga nag-o-offer ng ng LAMIA, lalo dito sa Saskatchewan yung LAMIA na work permit. So kailangan mas maganda yung ganun para at pagdating nyo dito naka-ready na talaga na magkakaroon kayo ng employer nyo. Kasi hindi rin naman biro mga kamamaw ang tourist visa, sabihin natin hindi ko alam ang exactly kung kung 6 months man yan o ang sa akin lang wag nyo po akong mamaliin sa pinapaliwanag ko. Inaano ko lang kung hindi man po kompleto detalye ng in-explain natin. Kumbaga nandun pa rin yung point na sinasabi ko na na kung sakaling ganun nga 6 months mag-expired siya tapos di kayo nakakuha ng employer, di ba uwi rin kayo, so hindi rin kayo makakahanap ng trabaho agad, which is syempre kumbaga yung dinastos nyo ba hindi rin biro yan. So mas maganda mga kamamaw talaga pagdating nyo dito may nakakausap na kayo or may nakakausap na kung sino man yung taong pwedeng makakausap o may alam na nagbibigay ng LAMIA, ganun ang gawin nyo para at least pagdating nyo dito ipaprocess na lang yung papel nyo, kasi yung way of processing din naman ng papel is hindi rin naman ganun kabilis. So yung 6 months na yun mabilis lang yun. Kung isipin mo kahit sabihin mo nagkaroon ka na ng LAMIA dito, like for example lang, like after 3 months or nagkaroon kayo ng employer nga dahil nga nag-tourist visa kayo, syempre yung way of processing na tumatakbo din. Hindi ko rin alam kung siguro kung talagang may employer na kayo at kung parang 3 months na lang kayo dito, pwede pang ma-extend yung dahil nga may work permit na kayo. Pero what I mean to say is hindi rin naman ganun kabilis ang way of process, kaya mas maganda talaga yun ang inaano ko lang talaga, kasi naaawa din ako dun sa mga taong parang syempre hindi rin naman biro yung ginastos nyo na parang
kung saan man galing yung perang ginamit nyo para pagpunta nyo dito, tapos masasayang lang. So ang sa akin lang, syempre bilang isang Pilipino, may mga na-experience din ako, may mga nakita akong ganyan na parang nag-tourist visa dito tapos umuwi rin dahil hindi nakahanap ng papel. Pero usually naman yan, so far sa mga nakikita ko o nababasa ko sa paligid, sa Facebook, lalo sa Facebook, marami man talaga nagbibigay ngayon ng oportunidad na ano. Pero siguro yung oportunidad na yun, ang sa akin masasabi ko is yun yung pina-explain ko na dapat may kakilala ka para at least updated ka sa lahat ng ano na ito yung hiring ngayon, ganto na ito naghahanap ng papel, yung talagang nagbibigay ng papel, sunggaban nyo agad. Yun ang ano lang na ano, lalo na sana sa mga taong mga desidido, yun. Mga ano lang talaga kayo, kumbaga, kung talagang desidido kayo pumunta dito, parang dapat nakamonitor din kayo na updated kayo kung ano ba yung mga nangyayari dito sa Canada, kung ano ba yung mga hiring, ano ba yung mga open na trabaho na ibinibigay na inaalok ng Canada ngayon. So yun ang mga magagandang masasabi kong siguro sa ngayon, yun yung parang ano nyo, i-monitor nyo palagi. Kaya malaking tulong talaga yun na may mga kakilala kayo. So ako din naman, nangangarap din ako mga kamamo, syempre yung mga kapatid ko rin dati, mga kapatid ko nasa Pilipinas is pinapangarap ko rin naman na makarating sila dito sa Canada. Syempre kahit paano gusto ko rin gumanda rin ang buhay ng mga kapatid natin. Hindi naman tayo syempre nakakaano ko rin, naano ko rin yung mga kaibigan natin na yung mga kapatid nila papunta na dito. Syempre ako bilang isang kuya, bilang isang kapatid, pangarap ko rin na magkaroon ng magandang buhay yung mga kapatid natin. So sana pag sinuwerte tayo, unti-unti lang, yun pa isa, unti-untiin mo lang mga kamamaw. One by one lang ang setup ng ano mo, ng plano mo. Huwag mong bibiglay na pagsasabay-sabay na. Kanyari, example, kukuha ka ng bahay, may gagawin kang ganito, tapos kukuha ka pa ng, kukunin mo yung, sabihin natin, parents mo, kukunin mo yung kapatid mo, isa-isain mo lang mga kamamo, dahil kawawa din yung tinatawag nating principal. Parang ako, kumbaga, as ako yung nauna dito, ako yung principal. Dapat, dapat nakaplano, isiset mo rin ng maayos, kasi hindi rin biro din mga kamamo yung gastos ng principal, or syempre ikaw ang parang kapital, di ba? Isiset nyo rin para kahit paano hindi rin naman mahirapan yung magtutulong sa inyo kumuha dito, dahil hindi rin naman biro magbayad ng utang. Napakahirap mga kamamo bumangon. Hindi rin naman porke nasa Canada guys marami ka na agad pera. Syempre kadalasan yung pinag-ipunan nila lahat dyan, nakaipon yan lahat bago nila na nakuha yung mga bagay-bagay, na bili nila yung ganito, na nakamit nila yung mga pangarap nila sa buhay. Pinaghirapan nila lahat dyan mga kamamaw. Si kuya hindi natin alam kung saan papunta, nagsiselfone yung isa. Turn ko dapat hindi siya umano. Yan. Huwag na huwag kayong nakahawak ng cellphone. Ako naman mga kamamaw, naka-video pero hindi ko hawak yan. Never ako nag-text or nakatingin na nakatutok sa cellphone pag nagpo-vlog tayo. Nakapokus ako sa kalsada. So yun na nga yung sa usapan natin, na sana ganun yung maging diskarte nyo para sa akin. Ano ko lang naman yun, yung opinion ko lang yun, tsaka gusto ko lang din naman ma-share para kahit pa paano yung mga nasa Pilipinas, baka kasi akala nila porke nag-tourist ay makakatrabaho na ako, ganun agad ng hindi. I-set nyo lahat, parang worst comes to worst, lagi ang iisipin nyo. Wag kang, although sabihin natin always think positive, pero syempre kumbaga dapat pagdating sa ganung bagay, dapat iniisip nyo rin yung worst na mangyayari, para at least kung sakali man dumating kayo sa point na ganun, yung disappointment nyo ba, mahirap din yun, nakaka-depression mga kamamaw. So dapat tanggapin nyo kung ano mangyayari o resulta ng ginawa nyo yung desisyon, yung mga ganung bagay na dapat tanggap nyo. Siyempre eto, nandito si Kamaw na nailagay ko nga sa topic para at least ready naman kayo kung sakaling mangyari yung mga ganung sitwasyon. So mga kamamaw, grocery time na muna. Pasok muna ako sa saan ba to? Diyan mo nga, sa sobrang lutang ko na, hindi ko na alam kung saan nagpunta. Sa Great Asian Buffet. Great Asian Buffet tuloy. Great Asian Market. Pasensya na mga kamamaw, lutang si Kamamaw ngayon. Yan, papahabol pala mga kamamaw.
kung sakaling gusto nyo talaga ng legal o maayos na talaga na ano na papeles, sa Pilipinas pa lang pumunta na kayo, may mga agency naman na ano dyan na legit. Usual yung Mercan Canada yung nagpahalo sa akin sa Canada. So punta lang kayo. Ang location ng Mercan is nasa Ortigas sa may Robinson's Galleria. Yung building niya is, alam ko ano siya, 7th floor siya, sa may tapat siya ng POA. Pero yung mismong Mercan sa mismong Robinson's Galleria Mall. Ayun, punta lang kayo doon, mag-visit kayo doon. Ayun, legal yun. Makikita nyo lahat doon, pagdating nyo doon, bibigay lahat ng requirements sa inyo. Kaya maganda, kumpletuhin nyo na. And then makikita nyo kung ano yung mga hiring na meron doon sa Mercan. Ay mga kamamo, nandito pala tayo, bumili tayo ng chicken feet sa mga idol natin. Ano si Kuya? Kuya, ilang taon na pala kayo dito sa Canada? 6. 6 kayo Kuya? Bago lang, sir. Ilang taon po kayo? 7 months lang. Bago lang pala. So nung dumating ka Kuya, may trabaho ka na? Dito na. So, ito pala kasi Kuya, ang topic ko kasi Kuya, yung mga taong pumupunta dito na visit, tourist visa lang ang ano. Siyempre, very risky, di ba Kuya? Yes. So, nung dumating ka dito Kuya, may employer ka na agad? Open work permit, sir. Nakakuha ka na agad? Yung asawa ko si Jante. I see. So ayun Kuya, nung pumasok ka dito, parang tourist visa din ang ano mo? Open work permit. Open na talaga siya agad. Yun, maganda. Narinig nyo, yung misis naman niya is nag-aaral yung misis mo, tama di ba? So nag-aaral yung misis niya. So siya nung nakapasok siya is naka-open work permit na siya. So it means pagdating niya kasi dito mga kamamaw, pwede na siya mag-apply kahit saan. Yun ang maganda. Kasi sinasabi ko kasi dito Kuya, yung risk ba ng ng tourist visa, di ba? Ang hirap makahanap ng trabaho, di ba Kuya? Yun, yung sasabi ko sa inyo. Ayan. So ayan, nakita natin si pangalan mo ulit Kuya, nakalimutan ko. Pangalan mo? Jeff, Kuya Jeff, and then si Kuya Toto lang, Toto. Kuya Toto. Boy Ilonggo, ayan. So ayan mga kamamo, nakausap yung mga Pilipino. So akala ko si Kuya tourist visa din. So automatic nadala nung papel nung misis niya yung kasi nga siya yung estudyante yung misis niya na bigyan siya ng open work nung pagdating pa lang niya. Napakasarap ng naka-open work permit kasi siya, pwede siya magtrabaho, pwede siya mag-apply kahit sa atin. Hindi siya naka-restricted, nakatulad na pagdating ko restricted sa Berebarn lang ako. So sila, kahit saan sila magtrabaho, saan sila mag-apply, pwede sila. So hanapin ko muna yung mga pinabibili ni misis. So ayan, pinutol ko ng konti doon kasi ang lakas ng sounds. Ang hirap mag-edit mga kamama pag masyadong malakas ang sounds ng background. Baka makamaya naka-copyright nga tayo. Sayang naman yung pinag-inapan natin. Yun, narinig niyo yung mga tag dito, konting informasyon na sinabi ni Kuya Jeff sa ni Kuya Toto about dun sa work permit niya na ayun. Kung gano'n nung sa kanya, mas maganda kasi nga pagpasok niya dito sa Canada, open work siya, pwede na siya magtrabaho kahit saan, di ba? Hindi na mahirap yung parang hirap yung pakaramdam mga kamamaw nung pupunta ka dito. Kasi ako, kahit paano ako, na-experience ko nung dumating ako dito sa Saskatoon. Ang pasok ay sabihin natin may work permit ako, di ba? Yung na-experience ko yung pakaramdam mga kamamaw na siksik naman tong ginawa ng kotse na to. Dahil ang mga kamamaw at baka mamaya masagi pa natin nasa likod. Pihit natin. Alanganin yung ng Mazda. So iikot ako sa kamama para sigurado mahirap na. Pihit na lang ako doon. Dahil ang mga kamamaw at hindi naman tayo magaling mag-drive masyado. Hindi tayo kalkulado sa mga pagbabakap ay pihit na lang tayo. Ikot ako doon sa may likod. Yan. Yun nga na-experience ko na yung alam mo yung pakaramdam mga kamama na syempre nagtatrabaho ka naman. Sa akin na isingit ko lang yung pakaramdam ng hinahabol mo yung panahon, hinahabol mo yung oras na sana makuha mo to ng on time dahil alam mo
may nahabol tayong panahon na kailangan makuha mo na to, or else pwedeng umuwi ka, yung mga ganong pakaramdam mga kamamaw. Iano ko lang sa inyo exactly. Ito yung sa akin is, yung nangyari sa akin yung sa PR namin is 2 years kami, 2 years ang contract namin. Ayun naman, ang usapan naman na to is yung sa contract naman namin. Singit ko lang mga kamamaw, yung sa contract namin 2 years kami. Tapos syempre tumatakbo yung panahon. Tapos yung time na nandito pa kami, hindi pa namin alam or di pa namin sigurado na magkakaroon kami ng permanent residency, dahil nga ano lang kami, tag dito, season na lang ano namin, ang papel namin. Naabot pa kami ng 1 taon mahigit bago namin nalaman na si Berry Barnes bibigyan kami ng ano, ng permanent residency. Siyempre, abang yung paghihintay, nagtatrabaho ka, tumatakbo. Siyempre, hinihintay mo yung papel kung sakalang makakapapel ka. Tapos ngayon, eto na, nagkapapel ka na. Ilang buwan na lang yung bubunuin mo dun sa paghihintay mo bago ka magkaroon ng lamia, magkaroon ka ng yung process ng process ng sa papel. Parang ambitin na ng oras mo, di ba? Siyempre, yung pakaramdam mo na hindi ka naman taga dito, tapos parang feeling mo, maiisip mo mga kamamaw, yung depression talaga na tinatawag, totoo yan, na iniisip mo siya na parang, naku, mapi-PR ba kami, uwi na kami, yung parang alam mo yung sobrang tagal mong hinintay yung pagkakataong makarating ka dito sa Canada, tapos hindi ka pa, wala ka pa sa kasiguraduhan na ano, wala ka pa sa kasiguraduhan na magkakapapel ka. Yun yung mga pakaramdam mga kamamaw, napakahirap. Stress, lalo pag mag-isa ka dito, wala ka namang kasama. Yun yung mga sinasabi ko lang. Na-share ko lang yung mararamdaman mo pag nandun ka na sa point na yun. Ganun yung pakaramdam ng pumunta ka dito na parang nagpunta ka sa dilim, tapos di mo makita yung liwanag. Ganun yung pakaramdam. Kaya ano, siguraduhin nyo lang yung mga desisyon nyo. At the same time, aralin nyo rin mabuti yung ano, aralin nyo mabuti yung pasikot-sikot kung ano ba yung mga diskarte dito bago kayo mag-apply sa Canada, para at least pagdating nyo dito, ano nyo na siya, gamay nyo na, medyo may idea na kayo kung ano yung mga dapat nyo gawin. Yun mga kamamaw. Kaya nandito si kamamaw kahit pa paano yung mga konting impormasyon. Hindi man ako sobrang informative sa mga ginagawa natin vlog, pero siguro kahit pa paano makakatulong to sa inyo para mabigyan kayo ng heads up pag napagplano nyo mag-apply dito. Ayun na mga kamamaw yung pinapalag ni kamamaw yan, bulalo, sili, napakainit na kanin, ayan, sarap yan. So ayan mga kamamaw, kain na kami at nakakagutom yung ulam natin, oh. So mga kamamaw, sana na-enjoy nyo itong vlog natin. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. Yeah. See you mga kamamaw.